Hello everyone! Kung gusto mo ang low maintenance na outdoor plant at swerte pa, ito i-recommend ko sa inyo ang Cheflera na halaman o tinatawag itong 5 fingers. So, for today's video mga ka-jungle ay i-share ko sa inyo kung paano ito alagaan at kung bakit ito swerte sa ating tahanan o maging sa ating mga garden. So, ang ating mga Cheflera, mga ka-jungle, ay kilala itong dwarf na umbrella. So, tinawag siya na umbrella dahil yung kanyang mga dahon ay hugis umbrella siya na parang nagtatabon sa ating mga halaman din ng mga maliliit. Kaya tinawag siya na dwarf umbrella. So, pwede mo tong mabonsai, pwede mo din itong palakihin. Katulad dito na napalaki ko na siya. And then ngayon, napabonsai ko na. As you can see, di ba, ang ganda ng forma kapag nabobonsai siya. So, matagal na to sa akin, mga, I think 6 years na to. Galing pa ito doon sa aming bahay dati, tapos nilipat ko lang dito. So, paano nga ba ito alagaan ng ating mga Cheflera? So, ating mga Cheflera, mga ka-jungle, ay native din dito sa Pilipinas at sa ibang lugar like Southeast Asia. Kaya naman, tumutubo sila dito. Ginagawa itong ornamental plant, lalo na sa mga bakod natin dahil yung kanilang mga tangkay ay makakapal. So, matibay itong pangbakod. Kaya naman, marami ang nagtatanim nito. At simple lang magtanim nito at madali lang sila tumubo. Hindi katulad ng mga ibang mga house plant o mga outdoor plant o mga tinatawag natin na mga itong palmera. Pero itong mga Cheflera natin is napakasimpleng. Mag-cut lang kayo ng isang tangkay, tapos itanim nyo lang. Mga 3 days lang, na-experience ko to, 3 days lang, tumutubo na siya. So, ang ating mga Cheflera, gusto ng mga Cheflera is bright indirect sunlight. So, pwede sa may bintana kapag ilalagay mo sila sa loob ng bahay. So, kung malapit kayo sa south-facing window or sa south area ng inyong bahay, mas maganda kasi mas nakakakuha sila ng enough sunlight. So, iwasan ang direct sunlight, baka masunog ang mga dahon. Pero in my experience, mga ka-jungle, ito, kayang-kaya niya i-tolerate ang full sun. Ibig sabihin, hindi siya nasusunog kahit todong araw, basta stable na ang kanyang mga roots o matagal na siya. Katulad nito, 'di ba? Pag matagal na yung halaman sa inyo, like nag-a-adjust na siya sa environment, matagal siya mamatay o matagal siya yung dahon, masunog. Tips, kapag nag-yellow ang leaves, baka kulang ito o sobra sa ilaw. So, merong times, katulad ng mga ibang Cheflera na hindi naalagaan, ito kasi alagang-alaga ko talaga ito dito sa garden. Palagi namin dinidiligan ito. Pag naninilaw ang kanilang mga dahon, tips din para hindi masobrahan manilaw ito, dapat hindi sobrang ilaw at hindi sobrang dilig. Dapat sakto lang. Yan o. 'Di ba? Green na green ang kanyang mga dahon. So when it comes to water requirement, hindi ito mahilig sa sobrang tubig. Sinasabi ko kanina, diligan lang ito kapag tuyo na ang lupa. Usually 1 to 2 times per week lang ito dinidiligan. Kasi mga ganitong halaman is sila thriving sa mga subtropical country or subtropical area. Overwatering ay tendency, yung mga ugat nito ay mabubulok. Kasi nga, palagi silang basa, so mabubulok yung mga ugat, mamamatay yung stem, and mamamatay yung mga dahon. So, totally damaged talaga yung ating halaman kung hindi natin mapapansin na palagi tayong dadilig. So, wag mo siyang palaging diligan para mabuhay itong mga halaman na ito. Same din sila ng mga succulent. Ang pinagkaiba lang dito, syempre, kailangan lang ng care. Ang succulent kasi, kahit iwan mo siya, okay lang. Ito, kailangan mo talaga sila ng trim, care. So, ang tip ko nito is i-check mo ang soil bago magdilig. So, bago kayo magdilig, check mo yung soil. If dry na or
basa pa, wag muna kayo magdilig. Pero pag dry na, pwede na kayo magdilig nitong ating mga Schefflera. So when it comes to soil naman, gusto niya ang well-draining soil. Pwede i-mix ng garden soil plus coco peat or perlite. Dapat may drainage yung holes ang paso. So, importante kapag nagdidilig kayo ay nagtatanim kayo ng mga halaman, may butas yung paso nyo para makalusot yung tubig kapag nagdidilig kayo at hindi mas stagnant. Importante din na nakaapak siya sa lupa kapag gusto nyong mabonsai siya para lumabas yung kanilang mga excess na ugat. Katulad dito. Tapos ikakat nyo na lang ito. Pag ikat mo to, mas lalaki yung trunk niya. Okay? Kung gusto nyo mapabonsai siya. And then next is pruning. Ang pruning, ibig sabihin ng pruning, yung pagkakat ng mga, like kung i-style mo yung gusto nyong i-trim, yung mga Schefflera or 5 fingers, no? So, putulin lang ang mahabang stem. Puputulin nyo lang yung mahabang stem, katulad ito ng mga mahahaba. And then, regular ang pagtitrimming para mas kumapal. Yes, para mas kumapal itong ating mga Schefflera, dapat regular ang pagtitrim. Kasi, kasi itong mga halaman na ito, mabilis sila mag-bushy. So, pag mabilis mag-bushy, tendency, doon sila mas focus sa mga dahon, hindi sa trunk. Kung gusto nyo mapalaki yung inyong mga Schefflera. So, ititrim nyo sila like 6 months or every 3 months, mga ganun. Next is ideal sa normal room temperature. Ayaw sa sobrang lamig. Kung kayo sa ibang country, nakatira ka sa Amerika or sa ibang bansa na may snow, ipasok nyo lang ito sa inyong mga bahay kapag winter season. Kasi maglalagas talaga ang mga dahon nito. Kasi ayaw nila na malamig yung ating mga Schefflera. Dito na tayo sa bakit swerte itong ating mga Schefflera. Sa paniniwala ng ibang tao, lalo na sa feng shui, ang Schefflera ay tinatawag na money tree alternative. 'Di ba? Ang ganda ng pangalan. Nakaka-attract ito ng positive energy, symbol and growth and prosperity. Dahil sa kanyang umbrella-shaped leaves, pinapaniwalaan na hinuhuli nito ang swerte at good fortune. So dahil yung kanyang mga dahon ay bumubuka, lahat daw ng energy, good energy ay napupunta daw dito sa halaman na ito at nilalabas at napupunta sa tahanan. Dahil sa kanyang umbrella shape. So, hinuhuli nito ang swerte at good fortune. Kaya madalas itong nilalagay sa entrance ng bahay, sa living room at sa office o negosyo. So, kaya naman napakaswerte nitong halaman na ito sa mga may mga business din. Kasi yung mga ibang Chinese ay naglalagay din sila sa kanilang mga business para mas lumago ang kanilang business. Bonus tips, punasan ang mga dahon para laging fresh, i-rotate ang paso para pantay ang pagtubo, iwasan ang pests tulad ng aphids. So, kailangan yung punasan ang mga dahon nito dahil importante na hindi sila spider mites o hindi sila maalikabok para mas tumubo yung kanilang mga dahon ng maganda. And number 2 is i-rotate ang paso. Ibig sabihin ng i-rotate ang paso, like for example ngayon, 'di ba, dito lang na side siya tumutubo. So kung nasan yung araw, i-rotate mo siya ganito para dito naman side magtubo siya, parang equally distributed yung ating halaman. So, ayan mga ka-jungle ang pag-aalaga nitong ating mga Schefflera, kung paano ito alagaan at bakit ito swerte. So, nasa inyo din kung maniniwala kayo, pero para sa akin, ito ay swerte dahil isa itong living things and may buhay yung ating mga halaman. And nagbibigay din ito ng magandang hangin sa loob ng ating tahanan. So, that is our video for today. I hope may natutunan na naman kayo in today's video tungkol sa pampaswerteng halaman at paano din ito alagaan ating mga Schefflera. So, this is Mark of the Jungle Plants. I hope you subscribe to my YouTube channel kung bago ka lang po kayo sa aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell below for more updates sa ating Mark of the Jungle Plants YouTube channel. And I will see you next episode because more plant, less stress.